Kaya ayokong sumabay sa mga vloggers na nagko-call out ng mga anak ng corrupt officials kasi nagiging ad hominem na. Ano namang connect ng kapangitan ng anak ng corrupt na opisyal ng bayan sa pangungulimbat ng limpak-limpak na salapi ng kaban ng bayan? I mean, anong connect ng project na hindi tinapos ng pamilya nila sa katawan niya? Di ba wala namang connect? At saka malalaman mo yung ibang nagko-call out, mga vlogger na wala naman talagang alam. Nakikisabay lang sa uso. Dapat kasi pag nagko-call out ka, kinukumpleto mo yung listahan. Ang dami yung hindi kino-call out na anak ng mga politikong corrupt dito sa TikTok. Dahil thirst trap ang pinagpo-post. Pero yung tatay, nako, stealer. Kaya ayoko sumabay. Kasi ayoko din mabansagan na DDS. 'Di ba? Kasi DDS wala napaghalata ang bobo, napaghalata ang fake news ang alam. Huwag na kayong sumali. Dito kayo sa side na to. Kasi dapat, with credibility, dapat ang inuuna, sige, itong project na to, hindi ginawa. Ghost project, useless. Sinong may gawa, then i-call out. Dapat ganun. Ano naman kinalaman ng katawan ng isang influencer? 'Di ba? Sa pangungulimbat. Ano naman kinalaman na hindi pinaretoke yung mukha niya o baduy yung pananamit niya? Dapat kasi, 'di ba? Kung meron tayong ini-impersonate na cartoon character katulad ni Edna Mode, di dapat katulad ni Edna Mode na hindi tanga. 'Di ba? Kaya ako sumabay kasi yung listahan niyo, tiningnan ko yung listahan. Tapos parang sila lang ba anak ng direktor ng customs? Ang dami-dami empleyado ng customs ha. Isa lang ba yung ano dyan? Corrupt? Isa DP. Isa lang ba yung may anak ng contractor? Isa lang ba? Tapos alam mo yun, you grasp at straws kasi nilalahat nyo na lang. 'Di ba? Hindi tama. Kasi dapat ang pagko-call out, inaayos. Ano ang kasalanan, tapos kino-call out. Hindi na ano yung kasalanan na pati POV na satirical. Galit na galit kayo. Talagang may ganun na pagkain na 759,000 talaga sa Grand Hyatt, be? Alam nyo naman na hindi na totoo yun. Kagat na kagat kayo. Ano? Huwag ganun. Pag nagko-call out, legit ang pagko-call out. 'Di ba? Kunwari, anak ng contractor. Okay. Ito ang construction business. Ito ang projects na ginawa. Ginawa ba talaga o hindi? Tininan ang mga building, tinapos ba o hindi? Infrastructure, tinapos ba yung roads? Tinapos ba yung bridge? Maganda ba yung kalidad? Ganun dapat ang pagko-call out, mga mi. Hindi nakakargado ka fake news kasi sumasabay ka na lang sa uso. 'Di ba? Kasi ilang beses mong tawaging ulaga yung isang taong yan, doesn't matter to them. It won't. It won't matter to them because the only thing that will matter is kung katulad ng gagawin nyo sa ginagawa ng Indonesia. 'Di ba? Kaya ako sumabay, because the reality is, unless you file cases, unless you call them out for actual projects, shaming them for actual projects, because ang general, ano namang kinalaman ng taong to kung hindi naman yung pamilya niya yung may gawa ng project na nagkukos ng baha sa lugar niyo? 'Di ba? And then what? We go to vloggers. We listen to vloggers from like the DDS. Tapos kunwari, sila na talaga yung Biblia. Diyos ko, be, hindi nga matama-tama yung impormasyon sa love life ko. Hindi nga matama-tama ang impormasyon ukol sa buhay ko. Sa national issues pa kaya, na kailangan talaga yung integrity and truth? Yan lang. Kasi kayo, dapat, ganon ang pagko-call out ha. Sa lugar nyo, for example, may road na hindi tinapos. O kunwari, sa alam ko, sa Kitaw-Taw, sa Bukidnon, may road na dapat farm to market road, papunta sa community. Sa community dapat ha, sa Kitaw-Taw. Pero hindi. Niliko doon sa resort. Ganun dapat ang kino-call out. 'Di ba? Hindi yung
tinatawag mong baduy kasi head to foot branded pero pangit. Anong connect, mami? Anong connect? 'Di ba? For it to hurt, it must matter. For it to hurt, it must sting. But if it doesn't follow, then it won't. 'Di ba? Gusto niyong sasabay ako. Ano ang aking opinion? Ang opinion ko, who you're calling out, mali-mali. Tinatawag niyong Nepo baby, pero since pinanganak, mayaman na hindi naman kailangan ng kaba ng bayan kasi mayaman, ubod ng yaman yung pamilya. Anong connect? Diba? Tapos yung mga kunwari, pasimple-simple, nagpapaka-thirst trap lang dito sa TikTok, pero yung tatay, sobrang corrupt. Wala, hindi pinapansin, hindi nga nasasali sa top 20. Dapat nga top 15, top 10. Diba? Kaya nakakapagod. Kasi dapat pag nagko-call out, hindi sabay sa uso, actual. 'Di ba? Go to your cities, your areas, your regions, look for projects, lalo na kasi may board 'yan. 'Di ba sa kada project ng gobyerno, where does your taxes go? 'Di ba may ganon? 'Di ba may ganon, meron pa yung date kung kailan sinimulan at kailan dapat matatapos. Yan ang i-call out. Hindi yung bad choice ng Nepo baby. Diba? At saka pag kinall out lahat, di nyo pa nga sinama yung mga anak ng BIR. Huy! Kaya alam kong uso lang to. Diba? Kasi unless you do what the Indonesians are doing, that's what matters. When the country is actually worried because people are out on the streets where it matters. Or when you're calling out actually, has truth. Kasi walang problema sa calling out. Go right ahead, but it doesn't sting if it's not the truth. It doesn't really go anywhere if it doesn't achieve anything. Nakakapang-insulto ka lang, di okay. Tapos na, nakulimbat na yung pera ng bayan. 'Di ba? Ang akin lang, nagsasabi lang ako. Of course, the calling out will happen. Pero ayoko sumabay sa uso. 'Di ba? Because at the end of the day, nakikita ko naman na yung kino-call out nyo, may tumatama kayo, pero meron din nagkakamali. Lalo na talaga itong mga DDS na. Kung hindi love life ko ang pinag-uusapan, mali-mali naman na info. O info na blanket statements, hindi naman credible. So, kaya ako sumabay. Kasi pagka maldita ko, hindi naman sabay sa uso. No. Yun lang sinasabi ko, guys, ha? Pag nagko-call out tayo, legit, dapat ang kino-call out. Okay? Actual facts and figures. Nilalabas dapat. Ito yung project. Ito yung hindi ginawa. Ito yung company. Diba? Ganon. Kasi at the end of the day, sa haba-haba na listahan nyo, si Diskaya lang yung nandun sa Senate probe. Diba? It should go somewhere. It should achieve something. Hindi na you're just shooting at straws and see what sticks like shit on the wall. Diba? Yun lang. I mean, kasi yun kayo yan eh. Ako kasi I'm just gonna work on the, on the sidelines. Focusing on what matters. Kasi kung makikipag-away ka sa TikTok, makikipagsabayan ka sa uso na wala namang integridad at kredibilidad, pass. And again, I'm not trying to be a character of Pixar. Is Edna Mode on Pixar ba? But yun lang. Naku, umuulan na naman dito sa Cebu. Sino na naman kaya ang contractor ang i-expose next? Huwag isali ang mga magagaling kasi meron pang natitira. Kahit konti lang sila. Ingat!